Patuloy ang laban sa Land of Dawn. Halos hindi ko na nga marinig yung sarili ko sa takas ng sigawan. Dito ngayon sa Champions Arena, nilabas na lahat ng mga pamato nila dito. Oo, matindi to, men. Kailangan talaga na ilabas lahat ng pamato. M6 versus M7. After nito versus M5 World Champion naman yung next round. So, kailangan talaga ilabas ng Onyx at ang lahat from the side of Aurora, kung ano man yung tinago nila. Sabi nga ni Wolf, lahat ng pocket picks, labas nyo na. Oo, kasi kung hindi pa ngayon, kailan pa? Oo. Wala nang second chance kapag nadapa ka sa Game 5 na ito. Ayun na, naagawan pa nga ng Rakursa. Oo. Alam mo, madalas talaga ginagawa ni King Kong to. Tapos nakabantay pa si Kirk doon sa gubat niya. Kabisado nila, men. Sabi nila, kami ang promotor ng Onyx Orange Gambit. Si Kirk, hinarangan niya yung rotation ng Fredrin Super Prince. No! Okay, ang baba ng HP niya. Pero King Kong! nagugulong-gulong. Si Uwe kanyang napuntahan. Pero hindi na muna lalaban dito ang Onyx PH dahil wala nga yung presensya ni Brusco at ni Super Prince. Pero si Light, umaamba-amba. Masyado kang matapang dyan, pre, pag nilapitan mo yan. Oo. Pero nadali naman nila kahit paano yung Baxia sa Onyx Philippines. Wala pa naman masyado nangyayari dito sa mid lane. Although na wala lang ng flicker dito, si Light, alam mo sa totoo lang, sobrang crucial pickup nitong Marcel. They have to make this work. May kopya naman sila nung Mystic Gush mula dito kay Super Friends. Essentially, Gord Marcel din yung hawak ng Aurora. Tapos may kakombo pa ng Fredrin. Okay, lalapit si Demon Kite dito at tatama yung kanyang tot. Pero si Brusco kasi yan, napakakunat. 7 seconds para dun sa Pagong at si King Kong ay nagpapa-level 4 pa hanggang ngayon. Nako, pwedeng maagawan to kung sakaling matimingan nila. Ang tanong ay re-retry ba? Mukhang makakapag-4 pa rin naman pero si Demon Kite na makakuha nito. Oo, gugulong-gulong si King Kong. Naghahanap siya kung sino man ang kanyang babanggain. Si Kirk naman din ay nakaantabay lang. And si Brusco, sabay si Yue, hawak niya yung Mystic Gush. Papasok na rin si Edward. Pero nagamit na ni Yue kanyang Mystic Gush. Kaya lang parang nagpatol dito si Edward. Nagamit na rin yung Revitalize. Ligtas si King Kong. Ganun din naman si Brusco. Retrian. Wow! Pero si DK ang magwawagi at ang Aurora ay atras na. At ito talaga yung utility battle eh. Kapag na-retry na yung objective, iskapo na agad. Ay! Anong out? Walang out dito pero bumabaril pa si DK. Mabuti na lang may natirang maliit na buhay para kay Brusco at wala pa siyang piercer. Yeah, pero so far, nakukuha ng Aurora yung gusto nila. Again, this is the Marcel showing up in this game with the combo mula dito kay Yue na parang bang siya rin ay isang Gord dahil Valentina siya. Nakita na rin natin to from other regions sa MPLID, yung Fredrin Gord Marcel combo naka-cosplay lang this time around para sa Aurora. Oo. Tapos kanina parang napuwersa pa talaga yung buong Onyx na lumayo muna, magsama-sama muna with that Revitalize na mula dito kay Brusco that allowed Aurora to secure yung pinakaunang pagong ng larong ito. And in terms of power spikes, Granger versus Carry, minute number ano ang ihintayin natin na pumalag ng sobra-sobra dito si Domeng? I would say depende sa tempo, but right now dahil maganda yung kalamangan na hawak dito ng Aurora, 4 minutes to 6 minutes, ito yung window ng Aurora na kung saan pwede sila maglagay ng stack ng Skyfisher para kay Domeng Kite. Kakamuntikan si Light however, pero makakatakbo naman siya. Okay, si King Kong King Kong! Then, dito ni Demon kahit mabuti na lang ay may stun na tumama doon at hindi nakahabol itong si DK. Si Sabero ay napapabayaan dito sa may itaas. Pero ito kasi yung malupit pag Granger, ang bilis din sumama talaga sa mga teamfight eh. Oo nga, yun nga din eh. And medyo nagtaka nga lang ako. Ano kaya yung naging call doon? Bakit biglang nagtapang si King Kong? Teka lang ha! Okay, nakantukan! At nailinya pa nga yung stun dito ng Onyx PH. Mamamatay si Yue. Ang lalim ni Yue, wala siyang flicker and magkahiwalay sila ni Light and Onyx found a good pick off in the river. Ito yung mga moments na na parang wala ka ng pake for Onyx Philippines. Basta humarap ka ng pick off and grabe sa Sabero. Alam mo, 2 minuto nang naka-freeze sa side ni Sabero itong wave na to. Nade-deny yung double doming. Yung double lane na ginagawa ni Granger. Hindi niya na ma-maximize yung farm niya kasi kanina pa nasa side ni Sabero yung mga minion wave. May mga nawawalang minions sa farm ni Doming Kite. Oo, at sisimulan na rin ng Onyx Philippines ang turtle na ito. Malapit sa gold lane ang Pagong number 2. Kaya naman may malaking chance na sumama ang parehas sa marksman sa susunod na laban natin. Okay, makikipaghawakan na sila dito. Edward, nagamit na rin kagad yung kanyang bravest fighter. Landshaker ay inaantay niyang patamain pero ikakalma lang muna ata dito ng Aurora. Palaban rin ang King Kong. Papasok itong si Kirk. Kaya lang si Light ay naghahanap na ng tamang pagkakataon para po-make sure. Pero buhay pa rin sila dito. Walang nahuli! Dito si Light mga kaibigan. Habang nandun yung Precious Rat plus the Retribution at tagumpay para sa Aurora. Wala pa rin talagang kupas yung Fredrin, pre. Oo,
Daya. International jungle placeholder. Ang Terizla ng jungle. Ang hirap retrihan. Imagine mo, full stack ng crystallized energy. Ang kapal ng white shield. Yung Appraiser's retry combo niyan, 3,000 damage yan eh. Oh, King Kong. Okay. Babanggain lang ata dito yung catapult para mapigilan. Pero si King Kong ay wala ng takas. Ritz! Nandun yung Mystic Gush. Atras muna si Light. Lalapag yung Lord. Sabero! Hindi mo kahit ang pinagtutulong-tulungan. Aray ko! Sabero! At si Sabero ngayon ay nakakabrihit na. Atras muna si With the Flicker. Pero pwede pa nila ilaban ito kung gugustuhin nila. Wow, 5 minutes in, Flicker in na. Oh my. Savero, looking at the items, wala pang golden stop yan, pre. Oo. Ay, alam mo kasi sa perspective ng Onyx, kahit itong yung flicker ng Karima burn, okay lang eh. Any kill that they get is of big value for Onyx considering na Aurora dapat na nakakalamang. Kita naman natin, nandun yung tempo, nandoon yung aggression, pero every single trade na kayang i-force ng Onyx, they will force it. And looking at the items as well, no, sa kamay ng isang Granger, Sky Piercer and a Malefic Roar. Ito na yun eh. You talked about the Mimic. Oh! Sabero! Tunaw ka agad si Women. Hindi man lang nakapag-react sa sobrang instant nung Oh, ginawa the mid ng lane. Onyx. Yung mid lane. Oh no, pwede nila basagin to. Pwede nila basagin. Pagtutulong-tulungan natin ng Onyx, mag-group up na rin ang Aurora. Ihiwalay na si Sabero. Si King Kong binabox out lang si Doming, di makasama. By the way, bumili na ng tough boot si Yue. I think this is a crucial item pick up, especially sa last 2 plays na ginawa ng Onyx. Ito yung yung punto ng game na masasabi mo na it's hard to beat the original. Yung original combo ng Marcel ay parang hindi nagme-make sense for them. Kasi yung Gord, hindi nagpapakita, men. Si Super Friends, hindi niya ibibigay. Gusto mo Mystic Gush? Nope. Oo. Nangyayari lang na nakukuha lang mga Mystic Gush during extended team fights. Yes. Kung saan ay no choice nang magpakita si Super Friends. But last 2 Turtles ay napunta sa kamay ng Aurora Gaming. Retribution Ayun, is meron. on point para dito kay DK. Okay, hawak niya yung Mystic Gush. Si King Kong ngayon ang pinupoke. Atras muna siya with the Shield Unity. Habang si Brusco ang pinagtutulong-tulungan. Aray. Meron siyang Revitalize dito na available. Pwede niyang gamitin ito any moment pero hahawakan ng tuluyan dito ng Rora ang pagong. Oo, at mo ay tutuloy na rin to ng Onyx. Papasok si Edward sa likod. Si Lord Kirk, ako, babagsak si Brusco! Ay, naku po! Sabay ang Mystic Gush ang nangyari pero napicturean si Yue. Habang si Light ngayon ay aabante pa rin Kirk! Kung masyado ata malalim dito si Kirk. Siya ba yung magiging sakripisyo? Flicker ay nagamit na rin niya para makaalpas pero pumasok pa si DK. King Kong ngayon napaparetribution na at gagamitin yung Turkish Bullsons para lang umiwas sa plano ng Rora. Nararamdaman na natin yung poke damage yung Granger, men. Hindi kayang patagalin ng Onyx, hindi kayang bumili ng oras. Itong lineup nila kasi umuulan ng bala, ang daming Death Sonata, ang daming Rhapsody mula kay Domingkite and sapat na yung kanilang damage. Kahit si King Kong naramdaman niya yung damage output dito ng Granger. Oo, tsaka nakita natin yung napaka-creative usage ni Light on to that golden hour kung saan yung labanan ng Mystic Gush ay biglang nakalamang yung kinopyang Mystic Gush dahil may defensive na golden hour na natanggap ito. Aurora Gaming now ahead by 2.7k at makikita natin na yung mga retribution na nakuha ni DK for the past 3 Turtles ay talagang nakatulong against Onyx Philippines. Although meron na silang kiras dito for both King Kong. Actually, Dreadnought pa lang yung kay Brusco. Pero once mabuo yan, ang dami palang Dreadnought, men. Kapag isa dito tinamaan ng Granger, ang laki ng damage na mawawala from the side of Aurora. Considering na majority ng kanilang DPS ay nanggagaling kay Domingkite. Siguro with Yue, pwede niya makuha yung Mystic Gush. But for Onyx Philippines, ang pwede nilang gawing tactic is talagang itago nila yung gold para hindi makakopya si Yue. Pero ang hirap kasi gawin nun eh. At some point, magpapakita yung gold. Oo, Ayun na yung good, Light. Ayun na, naglakaw na. Mabilis na ang Flicker ay na-force na rin kagad. Sinabay pa yung Glory Spatoy para lang makatakas si Super Friends. Pero ang daming nagastos dun, no? Pero sakto naman ata para sa susunod na Lord, naaabot pa rin yung mga ultimates na yun, hindi lamang yung Flicker. Yeah, pero malaking bagay na nawala ng Flicker dito si Super Friends. Wala yung kanyang capability to reposition in fight. So for Aurora Gaming, malaki ang kanilang advantage. Knowing na meron silang Fredrin and Granger, any displacement is big for Aurora, especially if they can punish enemy positions. And this is the first Lord of the game. At mukhang mapapunish ng Aurora ang Onyx Philippines. Hindi lamang sa kanilang mga pwesto, kundi yung wave din doon sa may bandang ibaba. Magko-contest kaya ang Onyx dito. Susubukan ata nila kasi si Brusco ay nandyan. Masyado palang malayo itong si King Kong. Pero din yung Mystic Gush. Hero na lang ata magiging target nila. Binitawan ni Super Prince yung kanyang Mystic Gush. At mabilis na kukunin ng Aurora itong Lord na ito. Sabay atras din. Oo, hindi na ilalaban pa ng Aurora. Malinis lamang na objective taking. Yeah, good force mula sa Aurora yung pananakot ni Light sa unahan, especially with Yue and Edward.
nahihirapan yung Onyx Philippines na umabante kasi naka-rely sila doon sa pag-engage ng Glorious Pathway mula dito kay Brusco, pero maiiwan kasi si Super Prince sa likuran. So hindi sila ganun ka-confident humarap, lalo pat kailangan din nilang dalhin yung carry para makahanap sila ng teamfight. Pero again, umuulan ng bala mula kay Domeng Kite. Ano, King Kong. Oy, 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 oy! Nagamit! Makakatakas ba dito si Light? Napik sa yung mga ibang miyembro dito ng Onyx PH. Pero meron bisig gush na sagot dito si Yue at si King Kong ay nababaran. Mamamatay ang signal. Edward! Si Edward ay papasok na rin. Critical ata dito si Bruce. Oh, Prince! Mabog! Super Prince with a kill. Ganon din naman itong si Sabero. 2-4-2 ang naging palitan. May Lord na sasalubungin sa may bottom dito si Sabero. At si Super Prince at si Kirk ay nakaantabay lang dito sa gitna. Pero uaago na muna ng resources ang Aurora sa gubat ng Onyx. Makakadepensa naman ng Onyx, pero maraming mawawalang tore sa kamay nila. Aurora ngayon ay lolobo ang kanilang goldie to 5,000 at mukhang ang momentum ay nasa kamay nila. Yeah. Time and time again, ang problema ng Onyx dito is hindi farm. Position battle is the name of the game. Aurora, even though sabihin na natin medyo sumobra si Edward doon sa pwesto na yun, nakahanap ng equalizer si Super Friends. The next team fight, it is still gonna be the same thing. Light moving forward. Yung box ng Aurora, lumalaki at lumalaki lang. And ang hirap din for Onyx Philippines to actually fish out a target kasi ang dami nilang iisipin. May Edward na tatalon, yung Golden Hour reset, tapos meron ka pang Mystic Dash mula kay Yue. Oo, tapos nakita na rin natin in action yung Golden Hour reset na yon. Hindi masyadong naramdaman yung huling Mystic Gush ni Super Prince dahil sa creative na paggamit ni Light sa kanyang Golden Hour. At higit pa dyan, yung mga bullets na nanggaling mismo sa Granger nila ay nakapagtipid at sabihin na lang natin, sumabog din naman right after the Golden Hour. Yeah, grabe si Light. Ang lalim nyo. Alam niya kasi wala masyadong pampunish yung Onyx, so pwede niyang gamitin yung kanyang tracking shot. Mangbabadrib lang siya, kukuha siya ng mga stacks ng kanyang Thunderbolt and kumukunat lang din yung Marcel. Pero kailangan din nila isipin, hindi nila pwedeng i-overestimate yung kanilang team fight kasi may sagot din naman yung Onyx. Kapag luminya ang Aurora at tinamaan sila ng Mystic Gush, masakit pa rin si Super Prince. Oo, tsaka nakita na rin natin na hindi nagdo-double think ang side ng Onyx Philippines na bigyan si Light kung sakaling makita nila na wala sa pwesto. But ever since the past few 7 minutes, Aurora Gaming na talaga naghahawak ng laro na ito. And maliban na lang tayo makakita ng Onyx Philippines na makapagsimula ng play. Do you think for Onyx, kailangan na ba nilang ipuwersa na sila ang magsimula ng laban? Feeling ko, dependent to sa posisyon ni Sabero in relation to the punish na pwedeng gawin ng Aurora. So for Onyx, medyo kailangan nila maging calculated, and for Aurora naman, pwede maging chaotic yung kanilang approach. Kasi pwede sila mag-scatter at maghiwa-hiwalay and makahanap ng team fight victory against Onyx. Ayan na yung mga bala. Kalahati kagad si Brusco dito. Talagang pinapababa nila yung kakayahan ni Brusco na tumangke. Ayan tuwing makikita yung Oyabak, pero pinaba rin Light. Ito na yung mga light angle Oo. Light nung regular season, hindi masyado ito napapagana, but this time mukhang tinipid for the correct timing. In a Game 5 decider, hindi alam ng Onyx Philippines kung saan nakapwesto si Light. Crucial Golden Hour ang hinahanap. Mukhang nakita ni Kirk, pumasok si Edward! Lalim ni Edward dito at siya atay matutunaw. Sabero ay masyado malayo. Pero si Light ay nandun. Nakuha na ng malaya. Golden Hour! Yung Lord. Golden Hour para hindi na nga makahabol ang Onyx. At ilalaban nila to under the base. Mukhang ang call muna nila ay kumalma at tumepensa sa upcoming Lord. And thankfully for Onyx Philippines ay hindi pa naman ito yung 18-minute evolved Lord. Yeah, kamutikan lang yung Aurora doon. Buti na lang maganda yung pagkakalatag ng Golden Hour mula kay Light. Hindi nakahabol yung Onyx Philippines. Essentially, naharangan yung kanilang entry point with the Glorious Pathway. But now, Aurora, they will have to force everything inside the base of Onyx Philippines. And ang number one problem ng Aurora ngayon is kumpleto din yung battle spells ng Onyx. At siguro at this point, for Onyx Philippines, kailangan na rin all eyes doon sa Lord sa may bandang ibaba. Complete battle spells as well for Aurora Gaming. Pwedeng mangbigla dito si Yue, Edward, or even Light with a potential Golden Hour. As the Lord marches down bottom lane, hindi lamang inhibitor turrets ang tinithreaten ng Aurora dito with an 8k gold lead. Ay tinithreaten na rin nila tapusin ang larong ito. Laki ng lamang nila at makakabasag pa ata ng torre doon sa may bottom. Hindi ito maawat ng Onyx PH. Pero may wave sila na umangat doon sa itaas na bahagi. Okay, ready lamang si Sabero dito na tunawin itong Lord. Mahirap ito, pre Yeah, kailangan mo pasagin yung formation ng Onyx Light. Okay, tingnan natin kung sino mababasagan ang formation dito.
Napicturean si Kirk at nakaabang. Yumisik Gush. Edward! Pero napapflicker din siya. At Oh! itong si Edward. Mag-aatrasan ng Aurora Gaming. Bang! Gamit yung Oh! precision shot. Pero hindi sapat yung damage doon. At mamamaalam si DK. Atras ang tatlo mula sa Northern Lights. And what a defense coming in from Onyx Philippines. Isang inhibitor turret lamang na wala at nakakuha pa sila ng 2 kill. Oh my goodness, Savero. With the Phantom Step, na-dodge niya yung Landshaker mula kay Edward. And the flicker out from the Appraiser's Wrath. Savero again with no pressure still. Able to perform in the team fights, keeping Onyx alive. At malas nga lang para sa Onyx Philippines dahil sa susunod na laban nila, ang inhibitor turret ay nasa long lane kontra sa Lord. And we know that Aurora Gaming, sanay na sanay sila sa mga ganitong klaseng Lord dance. Oo, may advantage na pwedeng patagalin lang yung mga Lord takes, pero ang idea naman ng Onyx ngayon is pwede sila mag-brute force, pero alam ng Aurora, kailangan lang nilang kalmahan, walang mapipitas. Just wait for the Lord spawn and dun tayo maglaban. Onyx Philippines now, the difference is they understand that they have damage. They have the teamfight tools, pero wala lang flicker si Savero, so it's still quite risky for the Super Family. Oo, 50 seconds ang kailangan nilang bilhin. Around 25 kung bibilangin natin yung timer ng Lord. But at around that time, ay pwede lang bakuran ng Aurora itong Lord na ito. And this will be around a 17-minute Lord. Hindi pa rin evolved. But for Aurora Gaming, pakiramdam ko kahit anong Lord ang makuha nila dito ay sapat na para mapuwersa pa mas lalo ang Onyx. Yeah. Oo, mapwersa makabasag no, ng mga inhibitor turrets dito. At lalong hihirap yon para sa Onyx PH. Ayun na, hinahawakan at pinapasayaw na nila itong Lord na ito. Alam ng Onyx Philippines kung ano ang kanilang gagawin. Si King Kong ay sisilip din. May mga nagtatago dun sa side. Si Super Prince, bumabaka sakali na lang na may mapitas doon sa may left mid bush. Yeah, ang kagandahan for Onyx is meron sila mga Sky Guardian helmets, so willing silang tangkahin itong mga pokes mula kay Doming Kite. Oo, limitado ang oras ng Onyx dito Oo. May wave na sa baba ang side ng Aurora Gaming. Meanwhile for Aurora, pwede nilang patagalin ng Lord Dance na ito. Naku, nag-all-in na ata! Okay, ano magiging desisyon nila dito? Si Light dun sa may badalikuran. Sino mapipicturan? Retrihan na lang ata ang mangyayari pero walang umapas dun sa Lord! At si Edward pa! Mr. Consistent! Savero! Pero si Savero ay nakakaprehend din. Si Edward ngayon ay umaatras na pero wala na siyang aatrasan kasi random na magiging call dito ng Onyx. Oh! May braces shot, pero di sapat yung damage. Kailangan nang lumayo dito ni Yue. At tatlong natumba. Aurora Gaming ay kumakapit. Nakuha man nila Lord, pero hero para sa Onyx PH. Malalim na limang kailangan nilang hukayin dito 20 seconds para kay Light at may Lord Wave doon sa baba. They probably don't care. Hala. They probably don't care. Doming Kite, he's going for the end. Pero hinaharap siya ni King Kong. Nakita na nila ito nung S14 Finals. Ah, kailangan may umuwi. Kailangan may umuwi. Baka pa yung wave dito. Pero sabi ni Super Prince, sige, itry na natin. May wave pa naman sila nakasama. Oh, Yue! Seconds para kay Edward. At mabubuhay na rin naman siya. Pero nandun yung box mula dito kay Doming Kite. Sabay Mystic Gush ang pangaharal ni Super Prince. Luckily enough para sa Aurora, walang nabasag na base turret sa kanila. Pero mukhang hahanapin ni Light si Savero. And I think both teams ay kakalma na muna. Super fans, are you not entertained? Nandito na tayo sa 18-minute mark kung saan kamuntikan pa makabalik ang Onyx Philippines. After Edward securing this Lord, mapapanood natin ito sa replay. Dikit na dikit ang ating international rivalry finale. Look at Savero's positioning in the midst of this fight. Ang hirap niyang hulihin. Hindi siya mahanap ng Aurora and Kirk, giving that big opening for Onyx Philippines. Aurora, this next Lord, they still have an advantage. Hawak pa rin nila yung kalamangan sa opposite lane, but now the pressure is cooking. Onyx Philippines has a full stack, full item carry. At hindi lang yun, may battle spell pa na available sa susunod na Lord, which could be the most critical battle spell para sa Onyx Philippines. At para naman sa Aurora Gaming, kompletos recados din sila sa susunod na Lord fight. I think Midnight, in agreement tayo na ang susunod na Lord fight ang siyang magdidikta kung sino nga ba ang magpapatuloy sa susunod na kabanata ng ating playoffs. I think for Aurora, somebody has to suicide for the carry. Hold him down para maabot siya ni Light, maabot siya ni Demon Kite, and maybe, hopefully, they can land the Death Sonatas and as well as the Mystic Gush. But for Super Family, they just have to hold back. They just need to keep their positions intact. Maprotektahan nila si Savero para makahanap sila ng anggulo para butasan ang laro ng Aurora.
And look at this item swap para dito kay Super Friends. Kukuha na ng Rapid Boots para mas maka-roam around the map. Masisilip natin yan sa ating Infinix in-game equipment. Wala pa namang binabalak na masama ang Aurora Gaming dito. 15 seconds bago lumabas ang pang-apat na Lord ng larong ito. So far, 3 Turtles, 3 Lords, lahat ay napunta sa kamay ng Aurora Gaming at wala pa nakukuhang malaking objektiba ang Onyx Philippines. Pero katulad na lamang ng pinag-uusapan natin all the way back, ay kung sino man makakuha ng huling Lord ang siyang mananalo. Inuunahan nila sa Lord Pryo, pinatunog. Alam ng Aurora, nakita nila yung mga bula. Pero hawak pa rin ng Onyx yung ibaba. Kaso may tutulak lang ng wave. So Aurora might be able to capitalize on this window. Pero may Light. vision na nakita nila si Light. Okay, si Light nasa likuran na naman. Bumili na ng immortality din si Demon Kite. Ngayon, hawak-hawak pa rin ng Aurora itong Lord. Winter Crown para kay Yue para makasurvive if in case na magkaipitan. Pero hatakan lang ito, lumalamang talaga yung Oh baba my at God. kailangan may mag-react. Oo, sinasayaw na ng Aurora Gaming, dinadaan na sa macro. Again, ang nakasalalay po dito ay playoffs light. No second chances para sa Aurora and Onyx na naglalaro ngayon sa play-ins. At ang pokes ng Oh, they wanna gagawin force! ni Tommy Coit, napakasakit. Hinahawakan ni King Kong at ni Savero. Here comes the light angle. Kunsil nagamit Sino ang kanyang pipicturan? Huli yung dalawa. Savero ay nalapitan pero napicturan nga rin. Naku, hindi napagana yung missing guardian. May ibit ata rin sa Savero! Nagamit niya yung Wind of Nature. Savero! Nakapreach siya! Yue dito yung maatras. Nagamit na rin yung Winter Kangin. Mga matay si Yue. Same with Demon Kite. Atras na rin si Edward with the flicker. Pero nag-aabot. Oh! Family! Edward is down. Doming Kite na lang ang natitira. At si King Kong, the Beast, hinahanap si Domeng Kite. Ay! Apat para sa Super Family. Tatapusin na ng Onyx Philippines ang paghahari ng M7 World Champs at sila ang tatawid sa next round.